What's up mga kasesam? So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang aking top 5 sunscreens na mga trending sa TikTok. So syempre maraming nagte-trend na sunscreen sa TikTok, ano? Alam natin yan. And for sure, kaya ka napadpad dito sa video ko dahil mahilig ka rin sa sunscreen or baka naghahanap ka ng review ng isang sunscreen na nagte-trending sa TikTok. For sure, nagte-trend to sa TikTok, yung mga sunscreens na to. Kasi actually, dun ko rin sila nakita. And tong time na yun, naghahanap ako ng magandang sunscreen, kung ano bang bagay sa aking skin type or kung ano bang mahihiyang sa skin ko. Siyempre, kailangan ko siyang i-try, diba? So, tinry ko tong mga to and yun nga, ito yung top 5 ko. So, ang unahin nating product is, isa siya sa top 5 ko, pero siya yung pinaka-least. Kumbaga, siya yung pinaka-hindi ko gusto, pero kasama siya sa pinaka-gusto kong top 5 na sunscreens. And dahil nga mainit sa Pilipinas, ano, kailangan talaga natin ng sunscreen. Parang, it's a must na talaga, essential na talaga siya para sa skin natin. Disclaimer lang ha, these are not sponsored, okay? Yung mga products na to ay personally ko talagang binili para matry ko sila and ma-differentiate ko silang lahat kung sino ba yung pinakamaganda and kung ano ba yung babagay sa aking skin type. My top 5 sunscreen is this Jelly Cream. Ayan, actually, meron lang siyang SPF, pero hindi talaga siya sunscreen. Siya ay tone-up lazy cream. So, ito yung mga tipong cream na kapag gusto mong lumabas ng bahay ng fresh-fresh ka lang, ganun. And alam mo yun, yung parang pwede mo siya kasing gamitin anytime of the day. Hindi siya makeup. Hindi siya, parang lang siyang moisturizer. Actually, yes, moisturizer siya na may tone-up effect. May brightening effect kasi siya kapag nilagay mo siya sa iyong skin. Ganito yung kanyang packaging. Ayan, ganyan. Gold yung kanyang takip. Isang lalagyan nila na ganito is 50 grams. Sa hindi ko nagustuhan dito is yung wala siyang nakalagay sa likod. Siyempre, kailangan natin malaman yung ingredients niya, diba? So, ayan, ganyan lang siya. As in, blanco lang. So, ang consistency niya is super creamy ng consistency niya. So, ganyan siya. And white nga pala yung product nito, mga kasesams. And also, this is super blendable naman. And hindi naman siya nag-iiwan ng white cast. Medyo thick nga lang yung consistency niya. Kaya kapag nasa face mo siya or nasa skin, medyo ramdam mo na talagang may nilagay ka sa iyong skin. Magpapakita ko ng video na ito yung ginamit ko sa aking face para makita nyo kung paano yung lapat niya pagka sa mukha. Nakita niyo kung paano siya lumapit sa face ko, no? Very blendable naman siya. And maganda naman yung finish niya, no? Kaya isa rin siya sa top 5 ko. Yung cons ko lang dito is hindi siya babagay sa mga morena kasi white kasi yung color niya. So talagang kapag nilagay mo siya sa face, hindi siya masyadong magbe-blend sa kulay ng neck. So unless lagyan mo rin yung neck mo, and I don't know lang sa mga talagang morena as in, hindi ko sure kung babagay sa kanilang skin tone itong klaseng sunscreen. Yun yung cons niya for me. It's not for everyone. Naman yung top 4 ko sa aking top 5 na sunscreens is si Adorn. Ayan. Maraming nakakakilala dito sa sunscreen na to. Maraming nakakakilala sa sunscreen na to dahil ang CEO nito ay sikat din na si Miss Camille. Ayan, ang sikat na vlogger. So ito talaga, sunscreen na talaga to kasi yung top 5 ko kanina, tone up lazy cream lang siya. So itong si Adorn Tinted Sunscreen, may SPF 50 PA+++ siya. Nakalagay din dito na siya ay hydrating, anti-aging, lightweight, and fragrance-free. For all skin types, nakalagay din dito. May isang ganito is may 50 grams na laman. Yung sinasabi ko na wala sa jelly cream kanina, na lazy cream, is yung may nakasulat sa likod, which is very important na malaman natin kung ano ba yung mga ingredients ng isang sunscreen. Ang consistency naman nito ay hindi siya ganun ka-creamy. Medyo malabnaw siya ng konti, pero hindi naman din siya sobrang labnaw. And very blendable din to, mga kasesams. Super ganda nito sa balat kasi ang lightweight lang niya, manipis lang siya kapag nag-apply ka nito sa skin mo. Hindi katulad nung previous sunscreen or moisturizer cream na medyo thick talaga siya. And ramdam mo na may nakalagay sa face mo. Pero ito, super nipis lang. Ayan, ganyan ang kanyang finish. At ang maganda dito, napansin ko, nag-a-adapt siya sa skin tone natin. So, kung medyo morena ka, hindi ka ganun kaputi, magbe-blend pa rin to sa iyong skin tone.
Ayun na nga, ganun siya kapag nilagay sa face. Maganda rin talaga tong tinted sunscreen ni Adorn kasi yun nga, madaling-madali lang siyang mablend. And hindi siya ganun ka bigat sa skin. Alam mo yung parang wala kang nilagay kasi very lightweight lang siya. Ang cons ko lang dito is hindi ako nahiyang sa kanya, so saggy. Pero ang ganda talaga ng lapat niya sa skin ko. Medyo sensitive din kasi yung skin ko, so hindi ako nahiyang dito. So, nagkaroon ako ng maliliit na pimples dito nung ginagamit ko siya. So, wala naman akong ibang ginagamit na bagong skincare nun. So, ito lang yung bago nung time na yon, kaya I know na ito talaga yun. Kasi nung tinigil ko tong gamitin, ayun, hindi na ako nag-break out. Nawala na yung mga small acne ko na tumubo after using this. Let's proceed to my top 3 na sunscreen ay si Hikari Ultra White Sunscreen. Ayan, ito talaga, isa sa nagte-trending talaga to sa TikTok. And yes, syempre, meron din silang mga ingredients na nakalagay sa likod, which is very good. Ito, same din nung kay Adorn is, meron siyang SPF 50 PA+++++, 4 na plus yun. Yung kay Adorn kasi, 3 plus lang. Nakalagay din dito na non-comedogenic, lightweight and fast-absorbing, radiant finish, wear alone, or under makeup. Suitable for all skin types. Isang pouch na ganito, meron din siyang 50 ml. Ito namang si Hikari, color pink naman yung kanilang product, yung pinaka-sunscreen nila. So, ganyan siya, and ang texture niya is creamy siya, but not too creamy. So, medyo may pagkamalabnaw din siya, pero very, very blendable. As you can see, mabilis ko siyang na-blend sa aking skin. So, very blendable kasi siya, and also lightweight lang siya sa skin, so hindi siya mabigat. Kapag nakalagay na sa skin mo, hindi mo masyadong ramdam na may nilagay ka. Ganito naman ang finish niya sa skin. Yun na nga, nakita nyo na ginamit ko itong sunscreen sa aking face. So, ganun yung effect niya, no? Nakaka-ano rin siya, no? May brightening effect din siya. And also, yung pagkaputi niya is may pagka-pinkish kasi nga yung pinaka-product niya is color pink, yung kulay ng cream niya, yung sunscreen niya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi hindi ka puting-puti talaga as in kapag ito yung ginamit mo kasi pinkish white yung magiging effect niya sa face mo. Cons ko lang dito, ang medyo hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung masyado siyang mabango. Ayun, yung scent niya siguro kasi sa isang sunscreen kasi ayoko nung masyadong mabango, parang malakas yung fragrance niya. But all in all, maganda din naman siya, blendable siya sa skin, and pinkish white ang kanyang datingan. Let's go to our top 2 na sunscreen, and this is the Glow 190 from Honest Glow. Meron din nakalagay na ingredients sa likod. Ayan, ganyan ang itsura niya sa likod. Daily Glow Sunscreen yung nakalagay dito. And meron naman siyang SPF 30 PA+++. And nakalagay dito na siya ay brightening. Talaga nakaka-brightening talaga, no? Tama talaga yung sinabi dito. Kasi pag ito yung ginamit mo, mawawala yung mga redness mo sa skin. Ang bilis niyang matakpan yung redness sa skin. Kasi dahil color green kasi yung pinaka-product nitong si Glow 190. Which is alam naman natin na kapag sa makeup or sa mga concealer, kapag color green yung pinaka-product na gamit natin, nakakatakip siya ng mga redness or mga dark blemishes sa ating Ang consistency naman nito is very creamy, pero blendable naman siya sa skin, and lightweight lang din naman siya. And medyo may pagkamalamig yung feeling kapag nilalagay ito sa skin. And kung makikita nyo, ayan, ang ganda ng lapat sa skin ko. Very blendable, and manipis lang naman siya kapag inilagay mo sa skin. So, ganyan ang kanyang finish. Pinaka-nagustuhan ko dito is nagbibigay siya ng very fresh look na datingan sa face. No? Parang ang healthy-healthy ng skin mo pagka ito yung ginagamit ko. Alam mo yung kahit puyat ako, pag ginamit ko to parang ang fresh lang. Parang feeling ko ang healthy-healthy ng balat ko. Talagang totoo nga yung sinasabi dito sa lalagyan nila na brightening. So, ito yung sunscreen na pinaka-nagustuhan ko when it comes to brightening, ha. Kasi talagang natatakpan na yung mga redness, yung mga dark areas sa face or sa neck. Ayan. Ang cons ko dito, wala akong cons dito. Kasi talagang maganda siya. Kaya siya nasa top 2 ko kasi wala siyang cons for me. Kasi super ganda niya talaga sa face.
Kaya ito na yung pinaka-inaantay nyo, yung aking top 1. Siyempre may top 1 tayo. Top 1 na sunscreen na to is yung gamit ko sa face ko ngayon. Ngayong nagfi-film ako, ayan. Maganda yung lapat sa face, diba? So ito ang papakita kong top 1 sunscreen. Is yung pinaka-nagustuhan ko. Ito yung dito ako nahiyang. Ito yung pinaka as in, lagi ko nang ginagamit. This is the Honest Glow Tinted Papaya Sunscreen. So, ayan. So, ito po yung aking laging ginagamit talaga. Meron siyang SPF 50 PA+++++. Whitens, protects, and moisturizes. Kung isang pouch, meron din siyang 50 grams. Siyempre, ang pinaka-importante, meron ding ingredients list sa likod. Baka magtaka kayo kasi meron silang dating packaging. So, may makikita pa rin kayo siguro ngayon sa TikTok na ganito yung lalagyan niya. Ayan. So, ganito kasi yung lalagyan nila before. Ito yung new packaging nila is naka-pouch na. So, ito yung ganito. Kaya meron ako nung luma pa nila na packaging. Kasi talagang matagal ko na siyang gamit. So, ito dalawa yung ganito ko. Actually, madami na natapon ko na yung iba na walang laman. Kasi nga, ito talaga yung ginagamit ko matagal na because nahiyang talaga ako sa kanya and super ganda talaga niya sa face. This sunscreen naman is very creamy. Yes, pero yung pagka-creamy niya, not too thick. Kasi kapag once na i-blend mo na siya sa skin, numinipis na siya. So, lightweight lang siya sa skin, very blendable, and also parang medyo nag-a-adapt siya sa skin tone ng iyong skin. Very moisturizing ang kanyang finish and also may pag-dewy effect din siya. Doon na tayo sa pros and cons. Ito, syempre pros, nahiyang ako sa kanya. Isa din sa nagustuhan ko dito is yung scent niya, mild lang yung kanyang fragrance. And amoy papaya talaga siya kasi tinted papaya sunscreen yung nakalagay dito. Kaya, ang bango talaga niya, as in super nababanguhan ako. Tapos yung kanyang consistency, napakaganda, hindi super bigat sa face, hindi super kapal. Hindi siya, creamy siya pero hindi super thick yung pagka-cream niya. Kaya pag nilagay mo siya sa face, ang bilis lang din ng ma-blend, mabilis lang din ma-absorb ng skin. Meron din siyang ganyang effect yung parang ang fresh mo lang, parang hindi ka puyat. Actually, puyat talaga ako. Hindi lang halata kasi nga, ito yung gamit ko. Pero yung mga ganyang blemish na ganyan, pag ang ilalagay mo dyan, itong isa yung kanilang color green na sunscreen. Kay Honest Glow din to. Ayan, di ba? Medyo natatakpan niya talaga yung mga dark areas and yung mga mapupulang areas. O, diba? Nag-brighten yung chin ko. Itong dalawang to ay nasa top 2 ko. Ayan, si top 2, si top 1. And pareha silang Honest Glow brand. So, talagang basic ko na talaga si Honest Glow na brand. Kaya itong dalawang to, yung pinaka-ginagamit ko talaga pang everyday. So, ito actually, ito ang pinaka pang everyday talaga. And ito, pagka may mga pupuntahan akong like magmo-mall or may aatenan na somewhere, ayan, kasi tinted sunscreen siya. So, para na rin siyang alam mo, hindi mo na kailangan ng foundation kasi para ka nang naka-foundation dito na manipis lang ang datingan din. So there you go mga kasesams. Ito yung aking top 5 na sunscreens na mga nag-trend talaga sa TikTok. Kung gusto niyo i-try yung mga products na to, maglalagay ako ng links, ng mga shop links, kung saan niyo sila mabibili, andyan lang sa description box below ng video na to. Thank you for watching. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe now. And also, please click the notification bell para ma-notify ka kapag may bagong review videos ako. Especially kapag mahilig ka sa skincare products. Sa kung ano-ano pang mga pampaganda at pampaputi na products, ayan, makikita nyo yan dito sa channel ko. So once again, thank you for watching and see you at my next video. Peace!